Sa mga kapatid, week 42 na tayo sa ating morning revival preview. At syempre, bagong linggo na naman ito. Kaya meron tayong bagong title. Ang title natin sa MR para sa linggong ito, Christ, the Eternal King, coming to possess the earth and the finishing of the mystery of God. So yan ang title natin. Mula sa title, mahalataan ninyo na ito ay may kinalaman sa pagdating ng kaharian. At sa panahon na yan, ang hiwaga ng Diyos ay matatapos na, makukumpleto na. Ibig sabihin, mahahayag na siya at makukumpleto na ang pagsasagawa. Sa mga kapatid, ang ating schedule ngayon ay Week 42, Day 1. Para sa ating mga Bible verses, magbabasa na ako. Revelation 11:15. The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever. Ano sinasabi rito? Sinasabi rito, ang kaharian ng sanlibutan ay naging ang kaharian ng Panginoon at ng kanyang Kristo. At siya ay maghahari magpakailanman. Alam nyo kasi, yung sanlibutan ngayon, ito ay isang kaharian. At ang kaharian sa kasalukuyan na umiiral ngayon ay ang sanlibutan. Kaninong kaharian ito? Ito ay kaharian ng kaaway, si Satanas. Kaya sabi ng Biblia, ang buong sanlibutan ay nakahilig sa kamay ng masamang isa. Ibig sabihin, pinaghaharian niya itong sanlibutan ngayon sa kasalukuyan. Subalit, dito sa Biblia, sinasabi sa atin na itong kaharian ng sanlibutan ay magiging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Panginoong Diyos, ang ibig sabihin nun, at ng kanyang Kristo. Nang ibig sabihin, magsiship siya. So, hindi natatagal yan. Diba? Itong sanlibutan na ito, maisasalin na bilang kaharian ng Diyos at ng kanyang Kristo. Hindi naman ano yan eh. Yung pagiging kaharian ito ni Satanas, hindi naman permanente yan. Yan ay pansamantala lang. Dahil may mga nangyari. Pansamantala na naangkin niya yan. No? At yan ay isang pandarambong. No? Ang ibig sabihin yan, yan ay kanyang kinamkam. Hindi naman sa kanya yan. Ang buong nilikha, kasama ang buong sanlibutan, siyempre sa Diyos yan. Ang Diyos ang lumikha, kaya ang Diyos ang may-ari. Pero yun nga, dahil sa pagkatisod, pansamantala na nakamkam ng masamang isa ang sanlibutan at pinagharian niya. Subalit pagbalik ng Panginoon, kukunin niya uli yan, mawawala na ang kaharian ni Satanas at itong buong sanlibutan ay magiging kaharian na ni Kristo. At siyempre, kung naging kaharian niya ni Kristo, si Kristo ay maghahari magpakailanman. Walang katapusan ang kanyang paghahari. Amen. 12:10. Now has come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ. For the accuser of our brothers has been cast down, who accuses them before God day and night. Amen. So ito ay parang continuation ng verse natin na kung saan sinabi ang kaharian ng sanlibutan ay magiging kaharian na ni Kristo. At dito sinabi na sa panahon ng kaharian ni Kristo, dumating na ang kaligtasan, ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos at ng autoridad ni Kristo. So ibig sabihin, sa panahon ng kaharian ng Diyos, ang iiral dyan ay ang kapangyarihan ng Diyos at ang autoridad ni Kristo. So yan na ang umiiral. Sapagkat kaharian na yan ng Diyos. Ang may kapangyarihan ay ang Diyos na mismo. Ang may autoridad ay si Kristo mismo. So yung
kaharian ni Satanas, dadating ang panahon, lilipas na yan. Lilipas na yan at mawawala na yan. Dito binanggit din ang tungkol sa accuser, taga-akusa ng ating mga kapatid. Ang taga-akusa ng ating mga kapatid ay naibagsak na. Sino yan? Si Satanas. So si Satanas ay tinatawag sa Biblia na hindi lang kaaway ng Diyos, kundi taga-akusa. Taga-akusa ng mga believer. Inaakusa niya ang mga believer araw at gabi. Hindi niya tinatantanan. So ano ba ibig sabihin nito? Madalas kasi yung salitang pag-aakusa ay ginagamit kung ang isang tao ay nagkamali, nagkasala, nakagawa ng mali o krimen, inaakusa yan. Kaya sa korte meron taga-akusa diyan, prosecutor kung tawagin yan. Halimbawa, dinala ka sa korte, may ginawa kang crime. Sa korte meron dong prosecutor. Yun ang mag-a-accuse sa'yo. Ididiin niya yung ginawa mong kasalanan o krimen hanggang madiin ka at maparusahan ka. Kaya matindi ang mga accuser. Taga-akusa, prosecutor. At hindi ka niyan tatantanan. Pipilitin kang idiin yan. So isa sa gawain ni Satanas, mga kapatid, ay ang akusahan tayo. Sabi ko na tayo kasi tayo ang God's people. So sa panahon ng ating pagkakamali, ang ginagawa niya, ayan, mali ka, parang kanya, binubuli o lalong dinidiin. Walang paghagod dyan. Mali ka, sama-sama mo. Tapos mag-serve ka ngayon, sinungaling ka naman. Mag-serve ka, hindi ka naman tapat sa Diyos. Hindi mo nga mahal ang Diyos eh. Yung mga ganyang mga accusation na dumadating sa ang parte sa ating budhi. Ginaganyan tayo. Na gustuhin mo mag-serve sa Panginoon dahil sa mga accusation, napapahina ka, nawawalan ka ng puso, nawawalan ka ng lakas, nawawalan ka ng puwersa. Lalo pa minsan, totoo naman yung pag-aakusa. Hindi naman wrong accusation. Talaga namang totoo. So, kaya yan ang gawain ni Satanas. At pamamaraan niya para ang isang believer ay humina. Minsan gusto mo mag-preach ng gospel. Ay, mag-preach ka pa ng gospel. Wala sa budsi mo, ramdam na ramdam mo. Kanina lang, nag-away kayo mag-asawa. Tapos nagalit ka. Tapos sinabi mo yung mga ganito, ganyan. Paano ka makakapag-preach yan? So, yun yung trabaho niya. So, mga kapatid, paalala ko lang sa inyo, sa Biblia, sinasabi sa atin na yung mga mandaraig, dinaig nila si Satanas. Dinaig nila yung accuser. Alam niyo kung paano? Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Yun. Pag hindi mo alam ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoon, mapapaikot ka nitong accuser na ito. Hanggang mawala ka sa buhay eklesiya. Humina ka. Pero kung alam mo ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoon na naghuhugas sa ating mga kasalanan at nagdidilig sa ating budhi, hindi ka mapapahina. Hindi ka mapapahina. So, dapat alam mo kung paano mo gamitin ang dugo ng Panginoon. Diba? So ano ang sabi ng Biblia? Sabi ng Biblia, kapag ikaw ay nagkasala, dapat i-confess mo yan sa Panginoon. Ihingi mo ng tawad yan sa Panginoon. Pag kinonfess mo, hiningi mo ng tawad sa Panginoon, yung dugo ng Panginoon, huhugasan ka at patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Yun lang naman. Ibig sabihin kung 3 beses ka nagkasala, di mag-confess ka ng 3 beses at hingin mo yung paghuhugas ng dugo ng Panginoon. Pero hindi lang yon. Kailangan maintindihan natin yung kapangyarihan ng dugo. Ang dugo ang kabayaran sa ating kasalanan. Sabagat kung walang dugo, magkakautang tayo. Diba? Nagkasala ka, di nagkautang ka sa Diyos. Paano mo babayaran yan?
Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, wala tayong ibabayad dyan. Di ba? Kaya, magkakaproblema tayo. Pero kailangan maniwala tayo na yung dugo ng Panginoon ay sapat upang bayaran ang kahilingan ng katwiran ng Diyos. Binayaran niya yan. Oo, binayaran niya. So yung dugo natin, kaya niyang tumbasan, kaya niyang bayaran ang kabayaran ng mga kasalanan. So ang kahilingan na, i-confess mo siya at hihingi mo yung tawad, ayos na siya. So sasabihin ni Satan na sa iyo, ay, ang sama-sama mo. Ano sasabihin mo? Meron akong dugo. Yun lang. Meron akong dugo. O kanina lang nagalit ka. Meron akong dugo. O kahapon, hindi ka nag-meeting, hindi ka tapat sa Panginoon. Meron akong dugo. So yun lang ang sagot. Sapagkat meron tayong dugo, isang dugo na makapangyarihan. Kaya kaya natin daigin itong accuser. So mga kapatid, magbabasa na ako. Amen. Revelation 11:15 indicates that after God's judgment upon the earth will be taken over by and returned to God, so that Christ will reign in his kingdom on the earth forever and ever. The Lord's reigning is in the millennial kingdom and in the new heaven and new earth for eternity. Amen. So, binanggit dito pagkatapos ng paghahatol ng Diyos sa lupa. So, yan yung eksena na natapos na yung kanyang paghahatol sa lupa. At ano ba itong paghahatol na ito? Ito yung hahatulan ng Diyos. Ang lupa, ang himpapawid, ang mga dagat, ang ilog, ang mga bukirin, hahatulan niya yan. At yan ay ang panahon ng supernatural calamities na magaganap sa lupa. At ang lupa ay hindi na magiging magandang lugar para tirahan ng tao. Pero siyempre, bago mangyari ang mga kahatulan na yan, yung mga mandaraig na rapture na ialis na sa lupa. Sapagkat susunod dyan ay ang matinding kapigatian na tatagal ng 3.5 years. Pero pagkatapos niyan, ang sinasabi rito, pag natapos na yung mga bagay na yan, si Kristo ay darating na at anong mangyayari? At ang buong lupa ay ibabalik na sa Diyos. Ibabalik na sa Diyos. Ang Diyos na ang magiging may-ari ng buong sangkalupaan sa panahon na yan. Alam nyo kasi, ang Diyos naman talaga ang may-ari nito. Kaya lang sa panahon na ito, yung lupa ay pinaghaharian ng tao. Mga presidente, mga prime minister, mga diktador, mga masasamang tao ang naghahari sa lupa ngayon. Kaya ang mga bagay sa buong sangkalupaan ay nagiging masama dahil sa mga pinuno na ito. Yung mga pinuno na ito, makasatanas ito. Kaya nagkakaganyan yung sangkalupaan. Imbis na maging maayos siya, kung tutuusin, ang lupa naman na ibinigay ng Diyos sa tao ay hindi naman kapos. Hindi naman yan kapos para tugunan niya ang pangangailangan ng tao. May sapat yan na pagkain. Ang karagatan, ang yaman yan sa pagkain. Ang lupa, ang yaman yan sa mga pamumunga na pwedeng kainin ng tao. So wala namang problema ang tao. Kaya lang nagiging magulo ang mundo dahil sa mga naghahari. At ang isa pa, ang lupa ngayon ay pinaghaharian din at inaangkin ng iba't ibang klaseng tao. Di ba? Nahahati siya sa mga titles, mga titulo. Mga tao, may mga titulo. Yan ang lupa niya, itong sukat. Yung mga iba, malalawak ang lupain niya. Hekta-hektarya. At ano pa, nagpupumilit pang makakuha pa. Yung iba, hindi lang lupa, pati dagat, inaangkin. So, ganun yung tao sa mundo ngayon. Nag-aagawan sa lupa. Tapos yung mga tao nga, nagpapatayan dahil sa mga mana ng lupa.
So, yan, nag-aagawan sila. Pero tandaan natin, itong lupa, sa Diyos ito. No? At isang araw, sa pagbalik ng Panginoon, pagkatapos ng paghahatol, pagkatapos ng 3.5 taon ng matinding tribulation, ibabalik na ito sa Diyos. Ibabalik na yan. At yan ay kukunin niya at siya ang magiging may-ari ng buong sangkalupaan. At dadali niya ang kanyang kaharian sa buong sangkalupaan. No? At paghahari siya. Paghaharian niya ito at kasama maghahari dito ang mga believer na natamo ng Panginoon. Ang simula ng paghahari ay yung millennial kingdom. 1,000 years yan. At yung mga overcomer, makakasama dyan. Sila ay maghahari sa loob ng 1,000 taon. So yan yung simula ng paghahari. At pagkatapos niyan, ang paghahari ay magpapatuloy sa darating na bagong langit at bagong lupa. At yan naman ay ang panahon ng bagong Jerusalem. At ang Diyos maghahari tungo sa kawalang hanggan. Magpapatuloy ang kanyang paghahari. At ang mga believers naman, ang iba ay makakapaghari ng 1,000 taon, pero hindi lahat. Tangi lang yung mga mandaraig ang makakapaghari ng 1,000 taon. Subalit pagdating o pagkatapos ng 1,000 taon, pagdating ng kawalang hanggan, lahat na ng believers ay makakasama ng Panginoon sa isang bagong langit at bagong lupa. At ang kaharian ng Diyos ay magpapatuloy hanggang sa walang hanggan. So yan yung pananaw dapat natin. Pag ganyan yung pananaw mo, hindi ka magugumihanan ng mga nangyayari sa mundo ngayon. Hindi ka maapektuhan yan. At sasabihin mo sa sarili mo, ano lang naman to? Maiksing panahon nyo lang makakamit yung mga lupang gusto ninyo. Di ba? Pagdating ng tamang panahon, kukunin din ng Diyos yan. Babawiin yan at lahat ng lupa, ultimong maliit na inch ng lupa ay kanya. Wala nang tao na magsasabing kanya yung lupa. So yan yung mangyayari at yan yung pinapakita sa atin. Amen. So, amen. Amen. So we will also reign with Him. All the overcomers will reign with Christ for 1,000 years. And all the saved ones will reign forever and ever in eternity. So mapapansin nyo, yung mga believers dito binanggit sa dalawang kategorya. Una, sinabi niya, all the overcomers. Pangalawa, sinabi niya, all the saved ones. All the overcomers, will reign with Him for 1,000 years. All the saved ones will reign forever and ever in eternity. So ito yung sinasabi ko. Kapag ikaw ay isang mandaraig, ikaw ay unang maghahari sa loob ng 1,000 taon pagdating ng millennial kingdom. At yung 1,000 years na paghahari bilang isang kasamang hari ng Panginoon ay isang reward. At itong reward na ito, pinagkakaloob ng Panginoon sa mga overcomers. Ang overcomers ay saved din. Subalit sila ay mas nakakaangat. Ang mga saved naman ay makakasama ng Panginoon sa kanyang kaharian sa bagong langit, bagong lupa, sa bagong Jerusalem, tungo sa kawalang hanggan. Kasama rin yung overcomer. So yung overcomer, mayroong dalawang stage. Yung millennial ang una, yung New Jerusalem ang susunod, onward to eternity. Yun naman mga hindi mandaraig, sila ay hindi makakapasok sa millennial kingdom. So mawawala sa kanila yung 1,000 years of kingship. Subalit pagkatapos noon, makakapasok sila sa bagong langit, bagong lupa, unto eternity. Lahat sama-sama na doon.
O, kaya yan yung eksena na kailangan malinaw sa atin. O, huwag tayong makinig na sa mga sinasabi ng iba. Save ka na naman eh. Okay na lahat yan. Maski anong gawin mo, save ka na. Talaga lang. Hindi na mawawala yung salvation mo. Tama. Tama. Hindi na mawawala. Subalit dapat malaman mo na may isang hukuman na nag-iintay para sa mga believers. Basahin mo ang 1 Corinthians 5:10. Lahat tayo ay dudulog sa luklukan ng kanyang paghahatol. Diba? At doon makikipagtuos tayo kung paano tayo nabuhay bilang isang believers sa panahon ngayon. At basahin mo ang Matthew 24 na kung saan ang Panginoon ay gumawa ng dalawang declaration para sa mga mandaraig. Sabi niya, well done. Enter into the joy of your Lord. At doon naman sa mga defeated ones, ano sinabi niya? Evil and slothful slaves. Diba? So, they will be cast into the outer darkness where there shall be weeping and gnashing of teeth. Malinaw yung Biblia. Ang believer, okay, sa unang paghahatol, meron dalawang lugar. Ang kingdom o ang outer darkness. Pero pagkatapos na 1,000 taon, lahat sama-sama na. Yung mga napunta sa outer darkness, marirelease na. At mapupunta na rin sa kingdom ng Panginoon unto eternity. Diba? So, ang linaw. Linaw. Okay. So, magbabasa na ako. Today's reading. After Christ executes his judgment upon the nations and is coming back, the kingdom of the world will become the kingdom of Christ. At the sounding of the seventh trumpet, not only will the great tribulation come to an end, but also this age will be closed. The mystery of God will be finished, and another age, the age of the kingdom, will come for a millennium, 1,000 years. When the age of the kingdom arrives, the entire earth will be the kingdom of Christ. So yung panahon, magbabago siya. Yung age, magbabago. Itong panahon na ito, pwede natin sabihin, ito ay panahon ng biyaya. Biyaya, awa, kapanahunan ng sevenfold intensified spirit, na kung saan ang ating Diyos ay gumagawa. Gumagawa siya upang ibunga niya ang mga mandaraig. At pagkatapos na mabuo na ang bilang ng mga mandaraig na naibunga niya, siyempre, babalik na siya. Ano sabi rito? Itong panahon na ito ay isasara na. At ang hiwaga ng Diyos ay matatapos na. At yan ay ang magiging kapanahunan na ng kaharian. Panahon na ng kaharian. Siyempre, yung mga naging mandaraig, masaya sila. Parang mga estudyante yan na pumasa. At mag-e-enjoy na lang sila. At yun naman mga naiwan, magsa-summer class. Pero, hindi naman permanente yan. After 1,000 years, lalabas na. Tapos na ang summer class. At sama-sama, okay, lahat tayo ay magiging isang kaharian na lang tungo sa walang hanggan. Amen. Amen. Today the earth is a worldly kingdom under the rule of Satan. But the day is coming when the Lord, as the King, will regain this earth. This world spoken of in Revelation 11:15 is the earth that the meek will inherit in Matthew 5. Amen. So, sa Matthew 5, meron sinabing Panginoon dyan. Sabi niya, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So, anong kailangan mo? Maging meek ka lang. Dapat sa tao, may kaamuan.
hindi nakikibaka, maski sa kanyang karapatan, hindi niya pinaglalaban. Ilang tao sa mundo ang nawalan ng lupain? Madami. Sapagkat yan ay inagaw ng mga taong mababagsik. Hindi maamo yung mga umaagaw ng lupa, ng mga property. Yung mga mga matatapang yan. Hindi mo yan, huwag mong kantiin yan. At yung iba naman, pinapabayan na lang yan. Nagiging maamo sila. Pinapabayan nila yan. At sabi ng Panginoon, kung maamo ka, bless ka, sapagkat mamanahin mo ang lupa. So, yun ang sinabi niya. Maghintay ka lang. Huwag ka nang lumaban. O, maghintay ka lang. Huwag ka na rin sumama ang loob. Minsan kasi nakikita ko, mga pamilya, yung mga dapat na makatanggap, nawawalan. At yung mga hindi dapat makatanggap, nagkakaroon. Minsan naman, pamilya, di ba? Dapat yung ari-arian ay sinukat ng tama para i-distribute doon sa mga heir. Pero merong iba nanlalamang. So yan, nangyayari. At pinagmumulay niya ng gulo. Pero kung meek tayo, meek, wala ring gulo. Di ba? Kaya may gulo, hindi tayo meek. Ang mga meek na tao ay nagpapaubaya. Anyway, mag-intay ka lang. Maging overcomer ka. Pero madalas yung mga meek, ito naman yung mga mandaraig. Na sa darating na panahon, mamanahin nila ang lupa. Sasabihin mo, Brother Danny, paano ba i-distribute yung lupa? So hindi siya i-distribute. Nang katulad sa panahon na ito, titulo-titulo. Walang ganyan. Ayon sa Biblia, ang mga mandaraig, okay, ay pagkakalooban ng mga city. Wow, city! Oh, city! Yan, sinabi yan ng Biblia. City ang ibibigay ng Diyos sa kanila upang pagharian nila. Itong buong mundo, alam niyo ba, thousands of city meron ito. May mga malalaking city, meron naman yung mga maliliit lang, meron naman ng mga municipality pa lang, hindi pa nag-develop ang city. Kasama na rin yan. So, ganun ang division. City or municipality. At ito ay ibibigay ng Panginoon ayon sa kanyang sukat at ayon sa kanyang katapatan. City yan. O, ano ba yung iniiyakan mo ngayon? Minsan 50 square meter lang yan, iniiyakan mo pa. O sabi mo isang hectare yan na wala, maliit pa rin kasi kukumpara mo sa city. Diba? So lahat ng ito, mga kapatid, sinasabi natin, batay sa pananaw ng kasulatan. City ang ibibigay. Merong magkakamit ng malalaking city. At meron pang higit sa isang city. Oo, meron pang higit. Ang lalaking lupa. At kasi itong mga mandaraig, maghahari sila. Maghahari sila sa mga city na meron din mga nation dyan. At yung mga nation, di ba, in-explain ko na noon kung paano sila na-i-produce. At sa bawat city, meron din mga priest na maglilingkod sa Panginoon. Ito yung remnant ng Israel. Kaya ang isang kaharian o isang city sa panahon na yan ay paghaharian ng isang overcomer. Ang pinakamataas na posisyon ay ang overcomer. At yan ay co-kings of Christ, kasamang hari ni Kristo. Hari yan. At si Kristo ang hari ng mga hari. At magtatalaga siya ng mga hari sa mga lugar. Kaya huwag ka nang malungkot kung nawalan ka ng lupa. Hindi ka dapat maapektuhan dyan. Sa akin, walang yan, walang dating eh. Papahirapan mo lang yung sarili mo. Di ba? At yung mga iba naman, hindi nakatikim na magkaroon ng lupa, okay lang yan.
Huwag ka rin malungkot kung wala na yung lupa na wala o hindi ka nakatikim. Bakit lupa ang ibibigay? Bakit lupa? Sapagkat pag pinag-usapan ng kaharian, kailangan ng lupa. Kung walang lupa, saan ka maghahari? Kaya sa panahon na ito, mahal ang lupa. Mahal ang lupa. Pero mga kapatid, hindi lang lupa ang ibibigay. City ang ibibigay. At kung ikaw ay blessed talaga, pwede ka makatanggap ng 1, 2, o hanggang 3 city. Ang laki na niya sobra. Sa akin, maski munisipyo lang, masaya na ako. So, ito mga sinasabi natin, ito ay mga bagay na mangyayari sa darating na kapanahunan. Amen. Amen. Christ alone is the proper owner of the earth. He paid the price on the cross to purchase the entire earth, so that one day the kingdom would be established on it. Every inch of the earth belongs to Christ. We do not agree that any parts of the earth belongs to anyone else. All others are usurpers. Christ is the unique owner. So lahat ng mga taong umuokupa sa lupa ngayon, nagkahari-harian, ay mga nangangamkam lang. Kinamkam lang nila yan. Maski sasabihin mo, minana mo pa yan sa ninuno mo. Kung tutusin, hindi pa din sa ninuno mo yan. Yan ay sa Diyos. No? Kaya, ang buong lupa, walang matitirang hindi sa Diyos pagdating ng panahon. Ultimo kasuluk-sulukan ay aangkinin ng Panginoon. Di ba? Yung mga bansang pinagaharian, sa Kanya pupunta yan. Ang buong China, sa Panginoon pupunta yan. Di ba? Ang buong Pilipinas, sa Panginoon pupunta yan. Ang buong Russia, ang North Korea, kukunin niya ng Diyos. Ang buong US, kukunin niya yan. Lahat ng lugar, kukunin niya yan. Siya ang magiging isang may-ari ng buong sangkalupaan. At siya ay maghahari, magpakailanman. At kailangan niya ng mga kasamang hari upang i-represent siya sa iba't ibang lugar. At syempre, ang Millennial Kingdom, napakapayapa niyan. Sapagkat yan yung panahon na si Satanas ay ibibilanggo ng 1,000 taon. Walang gulo sa mundo. Walang kasalanan, walang maghahari-harian. Kasi ang isang pinanggagalingan ng gulo ay ibinilanggo ng 1,000 taon. Amen. Amen. Moreover, He is coming back to take possession of the earth. Wherever He travels may take us, wherever our travels may take us, we need to learn to declare, "This is my Lord's property." Temporarily, it is usurped by the enemy. But one day, my Lord will come to claim what is His. Sooner or later, the kingdom of the world will become the kingdom of our Lord and of His Christ. So maganda to. Apply nyo. Kung ikaw ay nagta-travel, di ba? So panahon ngayon, maraming beses nagta-travel tayo. Saan man lugar ka na napunta, pwede mong i-declare na yan, lugar na yan ay sa Diyos. Huwag ka naman sumigaw. Sabihin mo lang sa sarili mo. Aba, nakarating ka sa Los Angeles. Itong lugar na ito ay sa Diyos. Dadating ang araw, kukunin niya to. Saan ka man makarating, dapat meron kang ganyang pagkilala. Alam niyo kasi yung mga spiritual na bagay, mga kapatid, kapag meron kang pananaw at dinideclare mo, napapalakas yung espiritu mo at nare-refresh ka. At nakakaramdam ka ng kalwalhatian kaysa nagsasawalang kibuka. Naku,
Pagpunta mo sa pumunta ka ng Thailand, wow, ganda nitong lugar na ito. Pero sa Diyos ito, sa Panginoon ko ito. Isang araw, dadating siya, kukunin niya itong buong lugar na to. So, diba? So, ang ganda ng pakiramdam mo. At sinasabi mo sa sarili mo, pansamantala, oo, ito ay inangkin ng masamang isa, pero pansamantala lang ito. No, hindi maglalaon. Ito ay kukunin ng Panginoon ko. At itong mga lugar na ito, lahat ito ay gagawin niyang kaharian niya. Kaharian niya. Di ba? Ang ganda. So, dapat meron tayong pananaw na ganyan at ganyang klaseng declaration. Kaya huwag niyo kalimutan yung mga nababasa natin dito. Amen. Revelation 11:15 says, He will reign forever and ever. In Revelation 22:5, we are told that the believers will reign forever and ever. To reign forever will be the final blessing to God's redeemed in eternity. So ano bang gantimpala binigay ng Diyos sa atin? Yan ay ang maghari. Yan ay nasa puso ng Diyos, ang gawin tayong mga hari. At itong salitang ito na sinasabi natin, binanggit na ito ng Diyos sa lumang tipan. Di ba? Doon sa Mount Sinai, sinabi niya sa mga Israelites na gagawin niya ang bayan niya na kanyang kaharian. Sila ay gagawin niyang mga hari. No? At sila ay gagawin niyang mga saserdote. Ang maging hari ay ang mamahala para sa kanya. Naisip niyo ba nung nilalang ng Diyos ang tao? Ang tao ay inatasan niya na mamahala. Sabi niya, pamahalaan niyo ang buong lupa. Ano yan? Dominion yan. Mamahala, dominion. Sino ba ang namamahala? Eh di hari. Pag sinabing mamahala ka, ikaw na yung top. Diba? At itong konseptong ito at plano ng Diyos sa tao ay hindi nagbabago. At sa pagkatatiso ng tao, ang paghahari ay ginawa niyang gantimpala, isang incentive upang ang tao ay magsumikap, hindi malaglag, hindi pumanig sa kaaway. Kaya ang Diyos natin matalino siya. Nagbigay siya ng pangako na kung ikaw ay magiging mandaraig, ikaw ay maghahari ng 1,000 taon. At magpapatuloy yan hanggang sa kawalang hanggan. Yan ang puso ng Diyos at dapat yan ang paniwalaan natin. This reigning is an issue, a glorious eternal corporate consummation of our present reigning in life through the abundance of grace and of the gift of righteousness unto eternal life. This is a blessing we will enjoy for eternity in the new heaven and new earth. We will be kings over the nations, reigning forever. Hindi ba sinabi sa atin na tayo ngayon ay naghahari? Sabi niya, naghahari tayo sa buhay, no? Sa pamamagitan ng biyaya at handog ng katwiran tungo sa buhay na walang hanggan. So sa panahon pa lang na ito, naghahari na tayo. No? Pero ang paghahari ngayong panahon na ito ay paghahari sa buhay sa pamamagitan ng kalakasan ng biyaya at katwiran. Ano ibig sabihin na naghahari sa buhay? Diba? Ginagamit mo yung buhay na binigay sa iyo ng Panginoon, yung puwersa niya, yung lakas niya, upang pagharian natin ang kasalanan. Pagharian natin ang makasanlibutang bagay. Upang pagharian natin ang mga kalikuan, maghari tayo sa buhay. So yan yung ibig sabihin yan. Ibig sabihin, dapat kaya mong pagharian, maging ang iyong mga kahinaan, ang iyong temper, ang iyong lust, ang iyong laman, dapat kaya mong pagharian yan. Ano ibig sabihin ng paghahari? Supilin mo, pero wag ayon sa iyong kalakasan. Ito ay gawin mo sa kapangyarihan ng Espiritu, sa kapangyarihan ng buhay, sa kapangyarihan ng biyaya. Maghari tayo sa buhay.
At itong paghahari natin ngayon sa buhay, sa panahon na ito ay magpapatuloy hanggang tayo ay maging haring kasama ng Panginoon na maghahari sa loob ng 1,000 taon. Kung hindi ka naghahari ngayon, sino maghahari? Di maghahari ang kasalanan tungo sa iyo. Maghahari ang iyong laman tungo sa iyo. Ang pita ng laman mo, maghahari. Ang iyong galit, lagi naghahari. Ibig sabihin, sila ang malakas. Sila ang mas nasusunod. No? Sapagkat sila ang hari. Pero sa kabaliktaran, naghahari tayo sa pamamagitan ng buhay upang lahat ng mga negatibong bagay, ilagay natin sa ilalim ng ating paa, sa ilalim ng ating kapangyarihan, kung saan kaya natin silang supilin, hindi dahil sa malakas tayo, kundi dahil binigyan niya tayo ng isang nananaig na buhay, biyaya, kapangyarihan ng Espiritu, 7 ulit na pinatinding Espiritu. Kaya ito yung panahon ng ating paghahari sa loob ng buhay na magpapatuloy sa pagbalik ng Panginoon. Amen. Amen. We need to remember that we are members of the royal family, kings of the kingly family. Even when we are, and even when we are at restaurant, we should remember that we are kings eating there. We are heaven-born kings. Hence, we should never sell our royal status. If we consider that we are kings, we would not act lightly, talk loosely, or behave meanly. We can even preach the gospel with this in view. We may tell others that we are kings. Amen. So, ano yung sinasabi rito? Dapat huwag mong kakalimutan na bagamat ang paghahari natin ay sa darating pang panahon, pero ngayon pa lang, tayo ay mga tao na nabibilang sa isang makaharing pamilya. Makaharing pamilya. Tandaan ninyo, ang pamilya natin ay ang pamilya ng Diyos. Bagamat meron tayong pamilya sa laman, pero ang totoong pamilya natin ay ang sambahayan ng Diyos. At dahil dyan, tayo ay nabibilang sa isang pamilya na makahari, royal family. Na ang ibig sabihin ng royal family, ngayon pa lang ikaw ay isang hari. Pag ito ay natanto mo, magiging maayos na tao ka. Sabi niya, maski nasa restaurant ka. Dahil ang feeling mo ikaw ay isang hari, may dignidad ka, at hindi ka magaang na tao. Hindi ka gagawa ng mga bagay na magaang. Hindi ka magsasalita ng mga salitang walang kabuluhan. At hindi mo ipapahiya ang sarili mo bilang isang hari. No? Isang angkan ng makahari. So yan ang sinasabi rito. Diba? Magiging ibang klaseng tao ka pag ito ay napagtanto mo. Kasi alam nyo kasi, kung minsan tayo mga believer tayo, Kristiyano tayo. Kaya lang, hindi natin natatanto kung gaano kataas na uring tao tayo. Pag sinabi mong ikaw ay makahari, no, napakataas na uri niyan. Hindi ka lang makahari dito sa lupa, na anak ng hari sa lupa. Kundi ang ating pagiging makahari ay isang dibinong hari. No, na isinilang tayong muli sa loob ng kaharian upang maging hari at naging hari sa panahon na ito. So kung ganyan ang iyong pakiramdam, hindi ka magiging loose sa pamumuhay mo, pati pagsasalita mo. Diba? So hindi ka nagsasalita ng mga walang kabuluhan. At hindi ka gumagawa ng mga walang kabuluhang bagay. Ang mundo ngayon, ako, pag nakita mo na lahat ng mga tao, ang gaang, ang kanilang mga joke, no? Ang kanilang mga sinasabi, walang kabuluhan, ang kanilang sinasabi ay walang karangalan. Pero ganyan ba tayo? Hindi. Hindi tayo ganyan. Oo, masaya tayo. Minsan nagsasalita tayo ng mga masasayang bagay.
Pero hindi tayo dapat nagsasalita ng mga walang kabuluhan na bagay upang mapatawa mo lang ang tao. Di ba? Kaya, depende yan kung natanto mo o hindi. At sa halip, sabi niya, gagamitin mo ang pagkakataon na ito para mag-preach ng gospel na may kinalaman sa ating pagiging hari. O alam niyo ba, ako ay isang hari. Nagulat yung kausap mo, paano ako naging hari? O, tama naman yung sinasabi mo. Di ba? Pero ito ay gugulantang sa kanya. At maaari sa iyong pag-preach, siya ay magising at manampalataya rin sa Panginoon upang siya ay maging katulad mo. Diba? So yun yung tama. Kaysa nagsasalita tayo ng mga magagaang, gumagawa ng mga gaang, na walang mga kabuluhang bagay. Amen. We need to remember, okay, ito na. Then we may start our preaching of the gospel by saying, the Bible tells me that as a child of God, I am a king. There are many ways to preach the gospel. We need this kind of vital preaching of the gospel. So vital preaching pala to. Nasabihin mo na ako ay isang hari. Vital siya. Kasi ibig sabihin, mataas na preaching ito. At mapuwersa siya, malakas siya. Bagamat may mga iba-ibang style ng pag-preach ng gospel, ikaw ay isang abang makasalanan. No? Kailangan mo ng palataya ka, kasala ka, marami kang kasalanan, hindi ka makakapunta sa langit. So may mga ganyang preaching na napaka-common. Pero sabihin mo, alam mo bang ako ay isang hari? At ikaw pwede ka rin maging hari kung mananampalataya ka sa Panginoon. Kaya pwede mo nang i-expound yan, nakabuelo ka na dyan. Kasi sinasabi niya, ito ay vital preaching. In eternity, the believers as sons of God and as the constituents of the New Jerusalem will all be kings. Wow! Ang believers ay kings. Naisip mo ba yan? We are kings. No, sabi ng Diyos, gagawin ko kayong kingdom, na ang ibig sabihin, lahat ay gagawin niyang hari. Amen. The angels will be serving us. They are servants of the royal family, and we are kings over the nations. This is the kingdom of God in eternity. Wow. Magiging mga anghel, magiging servants natin. Diba? Ang buong bansa, yung mga bansang na-recover, magiging nasa ilalim ng ating kapamahalaan. Probably sa lupa ngayon, yung iba dyan, mataas sa iyo ngayon. May manager ka, may mga negosyante na mga, kung kani-kanino nagtatrabaho tayo. At mga politiko na mga matataas ang matataas ang kanilang posisyon. Pero darating ang panahon, yung posisyon mo ay magiging mataas. Ikaw ay hari na paghaharian mo ang bansa. Baka yung boss mo ngayon, kasama sa mga paghaharian mo. Baka yung presidente ngayon, kasama sa paghaharian mo. Pwede mangyari yan. Pero ang sinisiguro sa atin, tayo ay maging hari sa loob ng kaharian. Amen. So, yan yung MR natin. Amen.